ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Usaha ang punyanyo o ang luoy, ay padalagin mo lang Espiritu ang pagdasig ka mo. Pag-iyas, mapaglunan ang umilit sa musimbahan. Kung pagdasig ka mo, kaya sa pagpagluto, hindi yung mga anak. Hindi ka lang kami pangayo, pinakit Kristo ka mo dito. Amen. Sa ngalan sa Mahan, sana, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, palitan mo rin mo. Nay, kapag ikaw ang nagpapal, kapag ay, ito. Okay, mga maigsoon, ang Seven Sacrament. Aron magkailan ko ninyo, ang mga kuwan ko sa kontrol sa mga isunti. Katuloy ko ba mga kanan? Ang hindi katuloy ko ba, ang katuloy ko ba, katuloy ko ba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, nakaya hindi katuloy ko. Okay. Kaya nakapantay lang, kaya natin nakapantay na makasakitan, di ba? Okay. Ang yata may mga nakukuhan na prima, pinipitong kalahasan kami na ito. Ang Katoliko, daghan tayo mga Katoliko na mapapasayon sa ilang pagturo. Ang mga Katoliko. Okay? Okay na. Very good. Ako sa ihatag ninyo, kung sa man ang sakramento. Kaya na ngayon na ang sakramento ang sakramentan parihan. Ang kainan mo ni spilling yun. Pero ako ihatag ninyo, ang sakramental mo ang mga patutang balaan makita. Consequently. Okay? Ang sakramento, mao ang balaan timaan sa dili makita ng Diyos. So nagpupod siya o pito ang mga balaan timaan. Okay, niya tinawag 7 sacrament. Ang sakra means balaan, mento means timaan. Okay. Nahibaw mo, pila na yung katawag pito na sakramento? Ay, pito yun. Very good. Natumbang mo. Una na sakramento. Isa ba? So may yung sakramento. Gatang ni Imam Kulindiri 4 minutes ang ako pag-isgasa. Pagkiro sa sakramento. Baptisan. Ang unang sakramento na ato ang sublon, araw kita, makagawa sa upang mula sakramento, bunyag. O kining bunyag, bansay kini sa simbahan Katoliko bisan pa sa laing tinuhan. Apan kinahanglan ato dawaton kini mga bunyag diha lang sa Tinuon nga gisulong sa Tinuon. O kinsa man bunyagan? Ang angay bunyagan katong walay bunyag. Di ba? Ang walay bunyag. Pero ang atuang simbahan nagbansay sa pagbunyag sa bata o dagko. Kaya subok sa Ginoo matod pa sa buhat 2:28, kinahanglan ang mabato sa kanyo pag-tinusol o pagpabunyag sa ngalan ni Kristo. Matod pa sa buhat 2:28. O gibansay sa pamatinuhan. Ang Katoliko, wala ka magbansay sa pagbunyag sa mga dagko, apil usap sa mga gagmay mga bata. Kaya naman sa Mateo 28:19, nga paglagaw kamo sa tibok kalimutan, limuas sila nga akong mga pinutan, o bunyagi sila sa ngalan sa mahal sa anak ko sa Espiritu Santo. Ang Ginoo nagsubok kayo, nga mabunyagan ang tanang tao sa kalimutan. Huwag mo yun ang Ginoo, dagko lang, wala may bata. Nga naman, ibansay sa simbahan, ang pagbunyag sa bata, tungod kaya ang Ginoo nagingon diha sa Mateo 19:14-15. Pahayag ka nato ang mga bata
ipaduol ka na ko, kung kayo sa nagkaituol ka. Ano man? Aron makikusa sa Panginoon. Kaya ba't pa sa Galatia 3:17, pinagi sa bunyag, nakikusa ka mo kang Kristo kung nakamit sa iyang ginaniya ng misyon. Ang kasun sa simbahan, una, aron mahiusa ni Kristo o mahisatok sa iyang Kristohanong kapilimban ang mystical body of Christ, ang simbahan Katolika. Lain pa rason, nabunyagan ang mga bata tungkol kayo pagpapasa sa mga panlundon. Kaya matod pa sa Roma, Kapitulo 5, Kapitulo 12, nakasunod ang salat ni Jesus sa tao, kung ang salat na dalang kamatayo, usap ang mga kaya na tanong. Muna ang simbahan ni Guro. Bunyagan ang bata na delikado mamatay. Kaya tao pa siya, mamatay siya na ay bunyag, kung sa may nagtatong sa bata. Sa Juan 3:5, ang tao na dili matao sa tubig o sa Espiritu, dili siya mahinakita. Kaya ka ng tubig, Espiritu na kagulagway sa uya. Jesus na ituman na siya. So, kinahanglan na bunyagan ang bata aron makasulod sa kinaharian sa Diyos. Kung ang pagsulod sa kinaharian sa Diyos, magsugod ka na diyan sa pagsulod sa iyahang mistiko na lawas. Mamawang simbahan na ito. Kung sa kamo, kinahanglan nangyari mo sa tinulog na simbahan. Ang Katoliko, mauwang tinuod, nagitokos ng Ginoo, kung may gisugo sa pagbunya sa mga walay bunya. Mula ka, naniguro ang simbahan, nga nung nabunyagan ang bata. Tungkol kay ang kamatayon, walay pipiling, bata tinuwang mamatay. Diba? Mga na ang mga rason sa simbahan, kung ato mga isona na, wala sa mag-practice niya na, tungkol kay matod pa sa Biblia, dako na kung nabunyagan si Kristo. Pero ang rason na nabunyagan si Kristo, hindi rason ang pagpapas sa lang panunod, hindi rason ang pagpapas sa ilang personal sa nasalat, ay personal si Kristo. O sa may rason na siya nabunyag, ano na po ba ang mabuto samahan na ang Espiritu o ang anak o ang amahan mapadayag sa katilipan. Sa Juan 3:16 nato sa Dimsipid. Sa dahil bunyagan si Kristo sa ito po. Nabiyan namin, ikong sa Espiritu Santo diyan sa ikalawang persona. Sa ito pa, ang Santisima Trinidad na wala mahibaw sa karaang panahon na kitaan o kanayan diyan sa katilipan. Bosa, kining Santisima Trinidad, mo kini ang atong gamiton sa bunya. Wala nga katong ng Katoliko ang bansay. Sumala sa kisubog sa Ginoo, bunyag sila sa ngalan sa mga sa anak o sa Espiritu Santo. Napamingon ano ba? Ang iyon ni Pedro, hindi matamahan ang anak ni Espiritu Santo. Kundi, papakunyag ka mo sa ngalan ni Jesus. Ang muli pasabot ka na, literal nga pangalan ni Kristo. Kaya wala kayo sa Kristo, panglato ka mo sa kalimutan, kunyagi sila sa kungalan. Kaya ba? Ang iyan kayo ni Kristo, bunyagi sila sa ngalan sa anak mo sa Espiritu Santo. Lalo ngayon mas sa Pedro nga, bunyagi sila, pagkabunyag mo sa ngalan ni Jesus. Doon, kaya doon na yung kasi bunyag ka nito. Si San Juan, mabubunyag na bunyag. O si Kristo sa nagpubunyag. Muna, nanuhan kasi bunyag, malalingon si San Pedro, pagpabunyag ka mo sa ngalan ni Kristo, ayaw kang buwan. Ako ipasabot sa authority ni Kristo. Kung sa may authority ni Kristo, bunyagin sila sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. O kini mo formula, igamit ni sa walang payo na uban ng matundog sa Ginoo. Di ba sa kanilidaan, at tanan ng mga tao kanito babata o tigulang, gibunyagan na sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, o kining isupak anak, buhay na. Dato pa ni konsulto ni Martin Luther. Wala 4 minutes naman ako ang pagkuhan sa bunyag. Kung sa ito ang pinaka-importante, ang bunyag makapadool na ito ka Kristo, mahimutang Kristiyanos. Kung wala kayo bunyag ako sa katapanan. Ang tanang na pagano kinalang bunyagan, kung sa ikaw kinikala kung bunyagan ka, ang iyong anak, wala. Ikaw kinikala kay Kristiyano. Pero ang iyong anak, saan? Pagano.
wala pa na matataki sa pagka-Christian. Busa ka mo, kung ano ang mga anak nun, nga wala pa pabuniyagi na sa labing madali. Kay, basi maapsan sa kamatayon, mamatay na gaway ko niyan. Kinsay manubat, ikaw ang inikanan. Kay matod pa, sa Matthew 18:6 ka, kung ikaw makapayulat ka nako, hindi mga bata nga nagtuo ka nako, may pahintan ng iyong ligo o sa kagalingang bato, kung ikaw mo kasdanan, kaysa makapalayo ka sa bata. Ang bata na may bunyag, mahilayo kang Kristo. Pero ang bata na binunyagan, mahiduol kang Kristo. Muna nga situhan, na tudlo o gitawag o actual baptism in case of emergency. In case of necessity. Ang bunyag, importante ngayon. Even ang non-baptized is pwede ang bunyag. Tungkol sa kamahirugdanon, sa bunyag. Bisa mag-Muslim ka, pwede ka mag-bunyag. Gamit ang formula, Amahan, Anak, Espiritu Santo, Milagi, o Tubig. Ako kulano, mabuhay na kalimo sa kalasamahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang bata na himat yun, kung mabunyagan siya, actual baptism, malangit siya. Pero kung mali po na naglawas, mapabunyag ka sa bahay. Kaya ito ka ng sakto rin. Okay. Alin na punta sa confirmation. Kung saan yung confirmation? Ikinahanglan pa ba confirmation? Laman na naman punyag eh. At ba ikinahanglan? Ang mga kinunan ng mga punyag eh. Pero sa may gino sa gino, minunyagan sila. Ang pandilis na likod, namumantay na sa mga yung balik na tulkaya na ang kahuyan. Muna na yun ang Ginoo diya sa buwan ng 1:4. Ayaw na mapabiyak sa Jerusalem. Mula taon ninyo, ang isa sa Amahan, ang Espiritu Santo. Bumukod sa nakanino ang Espiritu Santo, mahimo pa ba ang mga saksi, sukod sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, sa tibuok kalibutan. Naabot ipasagot, kung pag-unsalan na si Espiritu Santo diha sa confirmation, mahimo na kang libong saksi. Andam ka lang magpakamatay sa iyong pagtuo, bisan pa sa paghulag sa iyong pinuhuli. Muna yung rason, kung nagkala ng santos at ang simbahan katoliko, na naglaban sa iyong pagtuo. O kini mong confirmation, o kini ang pagtatak kanato sa Espiritu Santo ni Maan Kaiyan. Asa mabasa? Nasa Efeso 1:13. Ang Espiritu Santo mao ang tatak diha kaninyo. Di man nakamukiya na. Ang way tatak sa Espiritu Santo, dili ka. Kaya kini Espiritu Santo mao kini ang pasalig ko sa nga kita pagaluwason sa Ginoo nga kini mao tatak. Busa dawato nato ang confirmation. Pinagi sa obispo, siya mga guro sa tukat parang ang pagka kini pando sa iyong mga gamot. Ano kita mahimong likog saksi sa tukat ko katoliko. Kasatalan? Okay. Binabinog ko rin. Lain pa. Finance. Confusion. Also, 8 minutes. Halip na tanong. Okay. Ang confession, ang nagtukod alin mo si Jesus Christ. Jesus Christ. Matod pa sa kining Marcos 2:7. Niingon ang mga kaaway ni Kristo sa iyang panahon. Kaya si Kristo nagpasay ng magkusala, nagtong paralitiko. Niingon ang iyang kaaway. Nanong nangahas naman sa pagpasaylo siya? Ang Diyos lamang ang magpasaylo siya. Pero ito ba ni Kristo sa Marcos 2:10? Nanong nagunahunag mga kapunyanan, gunahunag na naman. Ipakita ko karoon ninyo na anak sa tao at na'y gahong sa pagpasaylo mga sa sa kalibutan.
sa ito pa si Kristo, ano na yung authority? Sa pagpasayo ko sa o kini maong iyang authority, iyang iningihatag diha sa iyang mga pari. Kaysa man ang iyang mga pari, ang mga apostoles, ang dusig ng mga apostoles. Mula niyon si Kristo sa Juan, Kapitulo 21, Kapitulo 20, versikulo 21, 23, so na iyo. Kung pasayunin nyo sa mga tao din sa kalimutan, di pasayos pa rin. Ang wala ninyo masayo, ako masayo. Kini ano, kini ang sakramento ko ni Kristo. Kay kita, ang iyang pagpagamatay sa krus, hindi paiko. Nasayod siya, na naglawig pa talinig na limutan, o sa atong paglawig, kita makasapa. Mulang mutuol kita, matod pa sa 1 Juan 1:9. Kita mga anak sa Diyos, mga binuhat sa Diyos. Kung kita makasala, ano na mga liyo po sa Diyos, mga mawa sa Yesu Cristo. Akan ang iyang ngayon sa Salawan, Kapitulo 20, Versikulo 21, 23, pasalig kini, na siyang pasaylo, pinaagi sa bakbak sa mga pari. Pasaylo, ang pasaylo ninyo, pasaylo sa langit. Ang di ninyo pasaylo ninyo, di po pasaylo dito. Huwag may unang Ginoo. Ang pasaylo na kung pasaylo ako diha. Di ba ba? Kundi nag-agad ang Ginoo sa iyang gihatagan. Ngabot ipasabot. Mayroong nag-direct to God, Lord, pasaylo ako, Lord, sa akong masa. Kung sa'yo na hitabo, sa tulong kahigalan mo, Elfas, Sumparo, Bildan. Ning-direct to God. Pero sa may Ginoo sa Diyos. Oy, kamong tulong, makasasana. Narog ka mo ni Hob, kaya ang pag-ampo ni Hob, mo'y akong ito. Kung doon man sa Hob, Kapitulo 9, dumog sa Diyos ang pag-ampo ni Hob. Pusa, kini ato mga pare, kaya diba, man magbinuwa ang Ginoo sa iyang gihimo o gisulti. Ang pasaylo ninyo, pasaylo sa akin po sa akin. Musa kita, kisa may pasaylo sa mga pare, kung dili ka mo kumpisan. Ang pagkagi sa may sa akin gano'n. Kung mayroon ka ng isa, baka kung kita, kay kapila ka naman sa unahuna, sa pulong, o sa buhat, o sa walang pagbuhat, o sa pagbuhat sa lihan na iyong kapwa. Nakita ko say of commission. Say of commission. Sa ito pa, di ka makaligay. Pero, matod pa sa upan, di na rin ko makasayo sa kumasa. Kaya grabe na ako! Pero sa may ingon, di propeta saya. Isaias 1:18. Bisan bagulsak kapula, o pinagpumpula, yung asa, paputipon ko kini. Kung ikaw mo balik ka na. Bisan kayong mga murtang, mga nagkusa, ikatulad ito. Kung kita hanggang ng paubos diha sa pinigalan sa Ginoo, sa pagsulti, kapag din na sa pagmawali, manawat na to ang pasayo sa Ginoo. Huwag na mga kaigsunan, nga itong nagkaparian, huwag na huwag nang ibansay sa mga pastor. Ano? Nasayod sila na wala sila yung authority. Nasayod sila na rin sila ang isubok sa Ginoo. Kung nahibaw sila na ikatuloy lamang ng mga pari, maigyatagan ng authority sa pagpasay ng masa. Wala ka, ang minun ta, Lord, I'm sorry Lord, sa masa. Thank you Lord, yung sa'yo na ko mo. Muna na siya na mga distriba, ng lalaki po yan. Dahil, kasi kaya mo, dahil sila. Kasi kaya mo, yan. Ako, mamaya kong yan. Ganyan. Wala, di ba? Buka, pinahirap yun, di ba? Wala, tinap sa mamaya, kaya namin na. Basta mamaya ka na, kaya namin yun, di ba? Wala. Pinahirap yun. Karon, pag kasunti na ko kayo ng yun mo, di ulit ako sa palay. Nagsige na kong panabi sa kong silingan, nakuyan.
Mayo ba? Mayo ba ito ang ibat? Dili! Wapa ka rin kusog ka. Hanapin akong ulang namin. Ako di ba sabot? Kung dahil ito ba, Lord, I'm sorry. Dito Lord, ito sa'yo na ito. Ang importante, brother and sister, ang response sa Ginoo. May iwan ang Ginoo, oy, di pa sa'yo na ikaw. Mauna! Pwede ka malapit sa mga tao, nagipasaylo ka na sa Ginoo. Paano sa kaya siya mo, nagipasaylo ka. Hindi ko na. Alasyon sa ito, para nagipasaylo sa Ginoo, kalagay mo sa Ginoo. Ang pasaylo ko rin yun, di pasaylo siya. Ang tipo din yung sila, hindi ko pasaylo. Pag manawag ka mo, di mo, ang pasaylo, ikas ba, pastari, malaki yung sa Ginoo. Di gamit lang mabasta. Mo na, mga kaisonan na ni Kristo, doon kita sa kumpisahan. Hindi ka bang kumpisyon? Dili na ito madawat ang ubang sakramento na sa iyo ka res. Kung dili ka kumpisahan sa kamulasan. May smutar na naroon na ito. Kung sa ito, kung sa iyo kinahanglan sa kumpisahan, ang pag-duur sa kumpisahan. Gikan sa burtan, ipawahay ng ganyan. Gikan ng ganyan, papas naman natin sa ako confession. Napadalong na mo, pambog sa isa. Mga mga eksono sa kamay ng gano'n ang kumpisan. Sa uban, wala nang libansay, kaya nasayot sila nawala sa daan ng authority. Libansay sa katoliko, kung hatagan ang mga pare o otoridad sa atong Ginoo. Ngayon, ang mga obispo, yun, may tagaan yun. Ang mga pare, hindi pahulam na. Hindi pahulaman na ang mga otoridad. Diha sa ilang ordination. Okay? Ano ba ito sa Eucharist? Importante na yung Eucharist, pero 10 minutes na rin, narito ata, kung sa ba ang Eucharist? Dahil ba, mamutong sa importante ng Eucharist? Bisa magitan ng buong Eucharist. Kung saan ang Eucharist? Gikan ni sa Polong Grego, Eucharistia. Kung saan ang Eucharistia? Ang iyo, maayo. Ang charis, gasa. Usap ini ka maayong gasa. Talang ka na to, kinsa man eh. Kinsa na eh. Diba? Kita nagkikiray. Paborito rin sa lahat sa itong mga eksoon. Bigong sila sa John 3:16. Kaya di ko pa sa Diyos ang kalibutan kung pinagin niya yung padala niya kung tunanan. Isa naghatag sa isa nagpadala sa gasa. Si Kristo rin ang gasa. Si Kristo ang gasa o ang kabahan mo ay nagpadala sa mong gasa o kinsa kayo nang nilawat sa mong gasa. Isa. Mga iso na itong paspikas? Hindi. Si Santa Maria, pag naay nagpadala, naay nilawat. Isa may nilawat. Ang mahal na Birhen, siya ang unang tao na idawat sa mayong gasa na di panalasamahan, dinis panibutan. Sa pa, si Kristo ang santos na Eucharistia. Kung masaya na lang po ng mga Isuan, na kanang ibayo sa pare, Muslim bagay ka. Ngano? Kaya si Kristo lagi nun. Lucas Kapitulo 22, 19. Lucas Kapitulo 20, 19. Dito sa tapusan ng paninaw. Yang itukod ang sabaw sa planeta. Hindi ko sa pan. Hinimpan, mao ang akong ulo. O kiring dugo, mao ang akong. Kiring bino, mao ang akong dugo. Buhat ni alam sa panahon. Human sa consecration. Sa pagkiyon ni Kristo, kini giripit kini sa ato mga pari. Ang mga pari nakita na to sa altar, siya ang nagrepresenta ni Kristo. O ang pulong nagigamit sa mga pari, usaran ka repetition tungkol kay iyon si Kristo. Buhat kini alam sa panahon. Busa,
kining pan o kining bino human sa consecration nahimo na rin tinon nga lawas o dugo sa tubig. Busak kita ng mga matuto. Masayod na kanang maong pan o bino. Dili na tinon nga pan. Dili na tinon nga bino. Kundi tinuod na ang iyang presensya. Ang iyang substance na balhin ngatos tinuod nga lawas sa Ginoo. Kung sayo ng tanan, di na ito ibaylo ang atong trabaho. Di na ito ibaylo ang ubang pa mga lamunon o sa kanang hayaw sa kalibutan. Ganita kasi. Kaya si Kristo matay kini. Ang pag-iya sa kalibutan o sa atang padang panahon. Nangayo siya o sa kanlaw o Pilato. Pilato Undong usa ka semana pito ka adlaw ang ipanayo sa Ginoo. Usa ka adlaw apan ang misa usa ra sa tawas. Ang bote pasabot mga Yesu. Batod pa sa Ginoo. Kinsa tong kawatan di masus. Tingala Yesu. O kinsa ang kawatan ang tagiya sa kalibutan. Atong gikawatan. Ngano? Ang iyang adlaw nga tagiya ato pang ibuhat. Kung kinsa may mga benepisyo, bisan mo iyan ipangayo ang mga adlaw, kita'y panay mo ang mga benepisyo gahapon. Kano? Makapahuway ka sa itong trabaho. Ano ninyo ng Ginoo? Papahuway ako po ninyo. Unong kaadlaw ko na nag-uban ka ninyo sa inyong trabaho. Hindi mo makalilot kung wala ko. Pero papahuway ako ko. Papahuway ako. Pero kinsa may nagpapahuway? Ang Ginoo rabas ka. Kita. Sumos na nagpapahuway. Diha sa itong pagpahuway, nakahimo kita kung nakasugod kita kung bagong adlaw sa kinabuhi. Kaya ang Domingo, may pahuway ka. Makapil kita o sumali. Ang tao di kang may pahuway, kanang sa pahuway ko, sa may resulta. Sa puton. Sa puton, ang mga way ko? Sa puton, pero, wag ka pahuway. Ano di ba sagot? Kung usa ka semana, wag ka pahuway, usugod ang lain adlaw, Lunes, sa puton ka. O sa mga kaisonan, kula ni Kristo, musimba ta, adlaw Domingo, kay si Kristo manay ka na ang Eucharistia, o matod pa sa San Juan Kapitulo 6, 51 to 56, o sa lima. Ako ang buhay pagligtas namin. Ang mukaon ka na ko. Dili ka ngayon kamatay. O siya ang kapatong tinabuhay ka malay ka puso. Ang saan ba ang pagkawala? Kung na sa tubay, wala sa tubay. Tuwa na sa simbahan. Musa mo ato ka sa simbahan. Kaya tuwa ng pan na naghatag kung kinabuhay ka puso. Matod pa sa Juan 6:27. Ayaw ka maghamo sa mga karang mga tao. Kundi mo ihabuin niyo ang kalakon ng lulutan na gusto ka buhay ng tapos. Sa Juan 6:28, kini makauna ang mukhaon ni mamatay gapon apan ang mukhaon sa lawas ito baka bakul kinabuhi ng mga tapos. Sa Juan 5:28. Mo ka na matay sunan. Nagabog ka sudya ni pero kita. Ano sila bro, parang ang operation sa call center for week na siya. Pero laylahin is like day off. Laylahin is like day off kaya ano siya, 7 days a week, 6 a.m. to 12 midnight. Okay. Sa inyong dito, laylahin is like day off. sa inyong dito, pwede mo masimba kaya na may nakabisa na. Hindi, pero ang okay, ganun lang okay mag-domingo. Kaya diba, di ba, domingo sa ganda trabaho. Nara may oras, diba? 6 to 3, pamana sila, 6 to 3, 12 to, nandun sila yun. Oras ko gusto ko yun. So, dili mo ulit mo sa trabaho. Pero, hinap ako, naghatag din ako kagawasan. Ako palapagan si Ma'am Nate. Dili mo tanto na ulit mo. So, ang Ginoo, nakita na sa inyong sitwasyon. Kamu na lang ang maluoy.
So, meron na ito, kung doon mo'y kagawasan, usa, pahimos din ang kagawasan. Usa na, dito, 6 kagawasan. Bisag Domingo, 6 to 3, Oh. and then, isa na siya, 3 to 12, napabili na, 10 to, napabili na. Wala pa. So, ang report 6 a.m. to 3 na sila. Off na sila. So, 3 up, 3 na sila. Kanya, ano sunod na? 3 to 12. Midnight. 3 na pa sila per day. Okay. So, malayo na, disubihan mo ni Ma, para sa mo musimba sa iyo kagawasan. Kanang dito, kagawasan. Ha? Kagawasan mo. Okay. Diha sa ito ang pagkalaw-law-na. Tanan bang tao makakalawat? Tanan ba? Tanan ba? Oh. Human siya na punyagi. Human siya kanang magpinuhay. Pwede na ba siya makakalawat? Depende. Kinahanglan na sa siya makubisa na siya sa munta. Kung nakisa ng munta kayo, kumpisa mo na. Kahit kung kumpisa ka, meron na kayo sila. Magluya ay mong lawas hangtod mamatay. Nana sa 1 Corinto 11, 25-32. Na kinalaga matalusa, sa dili pa siya mukaon sa lawas sa Ginoo, magsusi siyang kaugalingon sa tuba eksano. Magsusi kung mapagay silang multa. Kaya daghan kayo ni kalawang ng maluyahon kung nagmasakit ko. Ngano, may kalawat sila na dilikapos. Sala ang pagkalawat na dilikapos. Bitaw ka lang sacrilege. Ang pagkalawat na wala umila, wala kilha, kinsa na nila. Wala atong mga ako lang ba na sila na pinilitawag ko adultery. So na, pagpanato, hindi yung mga ulit tao mong kaka, yung mga kuya-kuya, nagtimo-timo. Kailangan timo-timo ba? Kung saan nagtimo-timo? May kaon sa parang rice. Ngayon kung di masabot ba? Naghilo sa butang nga dili paangayan sa mga dagat ulit tayo. Tawag na driving without license. Driving without license. Driving without license. Ano? Sige lang, kasunta lang ito tarunan kay Latay Meron. Okay. Alita sa Holy Order. O sa may Holy Order? Ang pagka-pangit. Mata ba sa Efeso Kapitulo 4, Versikulo 11-12? Ang giyatanan sa Ginoo sa mga gasa, matulong mga apostoles, magtutudlo, mga evangelista, mayroon kaya sila, huwag na naging pare din. Huwag na pare. Sa ito ba? Mga pastor, ako na pastor, mabasa na pastor. Pastor naman ba, naging pare. Pero, di ba na ito? Si Kristo, matod pa sa Hebrew 1:1-2 o Deuteronomy 10:1. Si Kristo po ang Pangulong Pari. Pag Pangulo siya pari, isa ba yan ipapuluhan? Saman, pari ko, di ba? Pangulo ka ng pari na, kaya mga pari, na manupos ka nito. Di ba ko? Karon, ang pangutana na, minus lang way pari. Kada tayong apostoles, di ba na pari? Matong pa ni San Pablo diha sa Roma, Kapitulo 16:15. Ako, nagalagat, inunod pari. Tutubalingan ko si Pablo na siya pari. Kung matong pa sa buwan ni Evangelista sa Pinadaya 1:6,
o pinadayan 5 Genes. Kita, gihimo, giharian sa mga pari. Ang magalagad sa Diyos. Sa tupag, ang mga pari niya ay mga alagad sa Diyos. Busa, ang simbahan Katoliko, kay mamatay man ang mga pari, ang mga tao, muna nagpukod o seminaryo. Doon ay seminaryo nagikukod para kung mamatay ang nagdas at ugalan sa pagkapari, kay matod pa sa Ibrahano, Kapitulo 7, Kapitulo 4, ang buhaton sa pagkapari, magpadayon hantos sa tapusan. Kapag ang minawat sa pagkapari, mamatay na. Wala matod din. Wala ng simbahan, doon ay seminaryo. O ang seminaryo, doon ay mga rules and regulation. Dili ka pwede musunod sa pagkapari kung dili ka ulit tao. Kinahanglan nga ulit tao ang pari. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.